Panoorin niyo po ito. Para sana to sa nililinaw ng mga isip ng mga DDS na patuloy na naniniwala, patuloy na nabubudol, patuloy na tumatangkilik dito kay Digong Duterte. Balikan natin ang ilang bagay para malaman natin at makita natin kung paano tayo minamanipulate, kung paano minamindset ni Digong ang ating mga isip, kung paano tayo binubudol through propaganda and lies. Balikan natin noong 2016. Marami sa atin bumoto sa kanya, kabilang na ako, dahil sa sinabi niya na posisyon niya dyan sa issue ng West Philippine Sea. Anong sinabi niya? Pag daw siya nanalo, mag-jet ski siya, daladala niya ang watawat ng Pilipinas at ilalagay niya dyan sa West Philippine Sea. Tuwan-tuwa tayo kasi yan, papapakita na ipaglalaban niya ang interes ng bansa natin na noong 2016 ay kapapanalo na lang natin sa UNCLOS na yung teritoryo na yan ay part of the exclusive economic zone ng Pilipinas, kaya sa ating teritoryo yan. Pero nung naupo siya, anong nakita natin? Pro-China siya. Halos ibenta niya na ang Pilipinas sa China at gusto niya pang gawin tayo ay probinsya na lang daw ng China at yung pinag-uusapan daw dyan ay tubig lang. So dyan pa lang, malaking budol na ang ginawa niya sa atin. Pangalawa, sa issue ng drugs, sabi niya galit na galit daw siya sa drugs. So nung naupo na siya, ang tokhang kabi-kabilang mga inosenteng mamamayang Pilipino ang bigla na lang nakikita natin nakatihaya sa mga kalsada na hindi binigyan ng due process. Pero ngayon later on, napatunayan natin na kaya niya lang pala ginawa yan para protektahan ang kanyang own criminal drug syndicate. Na siya pala ang drug lord of all drug lords according sa kanyang mga tauhan mismo na sila sa Las Cañas at Matabato. Na sila pala talaga ang pamilya niya ang nagdadala ng mga illegal drugs na ini-smuggle nila dito sa Pilipinas. Na-involved pala sila na yung mga sinasabi pala ni dating Senador Trillanes na itong mag-amang Sara at Digong na to ay tumatanggap ng pera sa mga drug lords na nakikita sa mga bank accounts nila na pumapasok ay totoo. So yan, binamipilate na tayo na galit sa droga. Ano pala, sila mismo ang mga drug lords. Last, itong issue ng corruption. Di ba noong 2016 ang maging pangulo na siya? Stop muna dyan. Analyze ko lang to. Baka hindi kaya sobrang galit ng mga Duterte sa Marcos dahil naputol na yung income nila sa illegal na gawain. Tuloy natin. Naglagay pa siya ng number kung saan tatawagan at pwedeng isumbong ang matiwaling opisyal ng gobyerno. 8888. Tapos natatandaan nyo, every time na may secretary or undersecretary na magkakaroon ng issue tungkol sa korupsyon, tinatanggal niya kahit walang investigation. Nagmamagaling siya na ipinapakita niya na siya ay galit din sa korupsyon bukod sa droga. Pero ngayon, anong nakita natin? Yung issue ng Farmally, pinakamalaking corruption scandal dito sa Pilipinas kasi bilyong piso. Yun, talakayan natin yung tungkol dun sa Farmally na umutang siya ng 2 billion pesos pero yung nagastos lang niya ay 500 million pesos. Wala man sa kalahati. Wala, 110 yung nagastos lang. Saan napunta yung mga ibang pera? Ang nawala nung panahon na siya ang Pangulo at pandemic, ang hindi nakakatuwa dito, nung panahon na nagkakasakit yung mga tao at kailangan ng ayuda, noon pa nila itinapat ang pagnanakaw na ginawa nila. At ngayon, anong pruweba natin dito sa lahat ng sinasabi natin na to? Ayan, binigyan siya ng award ng Organized Crime and Corruption Reporting Project. Ginawa siyang Person of the Year into 2017 dahil sa mga krimen at korupsyon na konektado lahat sa pangalan niya. Kaya itong mga DDS na to, anong pruweba pa ang kailangan
Kaya nga, kung totoo, na si Digong ay kasi unang-una, yung bilihin kaya tumataas dahil yan sa utang. Talakayin natin, before and after ni Pangulong Duterte, kasi ang national budget noon na nadat niya ay nasa 2.5 trillion pesos lamang. Noong pong presidente na siya, at pag-alis niya, ang naging utang na ng Pilipinas ay naging 5 trillion na. 5 trillion pesos na. At hindi lang po yan. Bago pa man umupo si Duterte, ang naging utang ng Pilipinas noon ay umabot lamang sa 5 trillion pesos ang naabutan niyang utang. Ngayon, nung umalis na siya, ang iniwan niyang utang ay ano na, 14 trillion pesos na. At sa Parmalim naman, yung inutang niyang 2 billion, bali ang nakalkal lang na nagastos nila doon ay 500 million pesos lamang. Saan yung 1.5 ba yan? 1.5 parang nasa yung 1.5 trillion pesos. Saan ginamit yun? Hindi na nabanggit kung saan na nagamit yun.